Panginoon, purihin ng Diyos, nabuhay, hallelujah. Yung pinakamalakas na papuri para sa ating Panginoon. Ayan. Bago po ako magsimula, paalala ko lang. Sa Genesis, nung lumalaban sila Abraham, tinataas nila ang kanilang kamay. Pag tinataas ni Abraham ang kanyang kamay, nananalo sila. So therefore, itaas po natin ang kamay natin. Pag tayo po ay nananalangin, nagpupuri, there is power in that hands, May kapangyarihan ng ating pagtaas ng kamay. Dahil naniniwala tayo, kapag tumataas tayo ng kamay, ang Diyos ay nakatunghay. Nakikita ano ang ginagawa natin, nakikita ang ating puso. Amen? Purihin ng Panginoon. Ang ating pong pagsasaluhan ay hanungin natin sa Luke chapter 16, 19 to 31. Baba niyo ng kamay niyo. Okay. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen, and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores, and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogman came and licked his sores. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. In Hades, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So he called him, Father Abraham, have pity on me, and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire. But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here, and you are in agony. And besides all this, between us and you a great chasm has been set in place, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us. He answered, Then I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have 5 brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment. Abraham replied, They have Moses and the prophets. Let them listen to them. No, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. He said to them, If they do not listen to Moses and the prophets, they will not convince even if someone rises from the dead. The Gospel of the Lord. Praise be. Magsiupo na po tayo. English lang po. Okay. Ngayon po ay kapistahan ni San Pedro Calungsod, Kapistahan ni San Pedro Calungsod. Batiin natin, Happy Fiesta. Okay. Paalala po natin, tayo po mga Pilipino, dito sa Qatar, tayo po ay inadapt tayo, nagpa-adapt tayo, yun ang tamang term, nagpa-adapt tayo kay San Pedro Calungsod bilang ating patron ng mga Pilipino. So, San Pedro Calungsod has authority over us. Ibig sabihin, tayong mga Pilipino, minsan nakakalimutan natin, member tayo ng SPCFC. Walang exemption, Walang exempted sa atin, member tayo ng SPCFC. Ibig sabihin, bilang migrante, bilang OFW, pwede tayong humingi ng panalangin kay San Pedro Calungsod. Pero iilan ba sa atin ang nananalangin kay San Pedro Calungsod? 'Di ba? May authority siya. Binigyan natin siya ng authority. Binigyan tayo ng paano ba 'yon? Tayo ng authority. Okay? Anyway. So ibig sabihin, kapag may problema ka sa visa, pwede kang humingi ng tulong kay San Pedro Calungsod. Wala kang trabaho, may problema ka sa amo mo, pwede kang humingi ng tulong kay San Pedro Calungsod. Amen? Amen. So magsimula tayo.
ang topic na binigay sa atin ay personal accounting to God. So when you say personal accounting, it's accountability. Since kapistahan ni San Pedro Calungsod ngayon, ah, let's talk about accountability in the context of mission. So, pag-usapan natin ito sa konteksto ng mission. Kapag sinabing accountability, ano yan? End game yan. Ito yung end result natin. Ito yung ating result ng ating ginawa. Now, kapag sinabing accountability, bago magkaroon ng accountability, meron man ng responsibility. And responsibility come before the accountability. Kasi ang accountability is the end result, while responsibility is based on the task. Ito yung mga ginagawa natin. Ito yung responsibilidad natin na ginagawa. No? Kaya minsan, nagkakamali tayo, parang tingin natin yung accountability and responsibility isa lang. Hindi ho, magkaiba yon. No? Now, kapag may responsibility, we are empowered. Ibig sabihin, may kapangyarihan tayo. Binigyan tayo ng kapangyarihan. At kapag empowered ka, so, ito ay pinagkatiwala lang ng Diyos. Lagi natin sinasabi niyon, stewardship. Pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng meron tayo, pinagkatiwala lang sa atin. So, that is the context of mission. Now, so, pag may mission, merong pinagkatiwala sa'yo, and you are empowered. Lahat ng kailangan mo, pinuprovide ng Panginoon. And when you are empowered, you have the power to do your responsibility. Hindi pwedeng hindi mo magagawa yan dahil binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos para gawin yan. Now, kapag nagtagumpay ka o hindi ka nagtagumpay, that's accountability. Amen? Purihin na Panginoon. Ilagay natin yung pinasa natin sa ating mission flow. No. Yung binasa natin, si Lazarus at yung mayaman. Dalawang mahalagang kwento, ang mahalagang karakter. Si Lazaro at ang mayaman. Sabi doon, yung mayaman, dressed in purple. No? Pag sinabing purple, it's a sign of royalty. Ibig sabihin, posibleng ang mayaman na to ay hari, or posible yung mayaman na to ay member ng royal family o yung mataas na posisyon sa lipunan. Pero walang sinabi. Dress in purple. Ibig sabihin, malawak ang nasasakupan niya. Kung i-imagine lang natin, posibleng sabihin natin ito isang prinsipe o isang ambassador o whatever. No? Now, yung isang character is si Lazaro. No? Si Lazaro ay mahirap, no? Nasa labas lang. Yung mayaman, dahil ito ay, sabi, kung imagine natin nga, di ba, sabi natin, baka prinsipe, ibig sabihin, itong mayaman na to, pinanganak siyang mayaman. Si Lazaro ay pinanganak na mahirap. Isang katotohanan sa buhay na ito, ang masabi natin na, ang buhay talaga, ang tao ay hindi pantay-pantay. Amen? May pinanganak na mayaman, wala man lang kahirap-hirap, bigla na lang siyang mayaman na siya pag nung pinanganak siya. May mga pinanganak na, di ba, na wala mang kahirap-hirap dahil politiko ang magulang, politiko na rin siya, di ba? May mayaman. Pag may mayaman, may mahirap. Amen? May mga babae na pinanganak na maganda, di ba? Siyempre, walang kahirap-hirap, nagkakaasawa ng pogi, nagkakaasawa ng... Pero meron din pinanganak na, hindi naman, mas maganda. Kaya naman, pangit agad eh. Hindi, merong babae na pinanganak na mas maganda. Ang katotohanan ito ay, totoo yun, no, nangyayari sa atin, na hindi naman talaga tayo pantay-pantay. Pero, kung titignan mo, no, kung titignan mo yung mayaman, nasa kanya ng lahat. Pinanganak siyang mayaman, at then, wala naman nabanggit doon na may ginawa siyang masama. Di ba?
Wala namang sinanggit doon na siya ay nagnakaw, ghost project, or wala namang sinabing ganon. Pero ang tanong, bakit nagdusa siya sa Hades? Di ba? Bakit siya nagdusa sa Hades? Now, ito po yun, no? Kung titignan natin yung flow, dahil pinanganak kang mayaman, ibig sabihin, no? Kung ano ka ngayon, yun ang mission mo. Dahil mayaman ka, ipinagkaloob sa iyo ng Diyos yan. Whether you maniniwala kayo sa hindi, galing sa Diyos ang lahat ng bagay. No? Dahil galing sa Diyos yan, no? Empowered ka. Yung pera na sa'yo, yung kayamanan mo, kapangyarihan yan. Kapangyarihan na gumawa ng mabuti, kapangyarihan gumawa ng masama. And therefore, meron kang responsibilidad. Di ba? Dahil meron kang responsibilidad, sabi nga natin kanina, di ba, yung nasasakupan, yung mayaman, posibleng royal family. So may nasasakupan yan. So responsibilidad niya, yung nasasakupan niya. So meron siyang responsibilidad. At dahil hindi niya nagampanan ang kanyang responsibilidad, accountable siya. Dahil si Lazarus ay sa kabila ng kanyang yaman, hindi man lang niya nabahaginan ng kanyang pera, ng kanyang pagkain, siya ay accountable. Hindi, ang Hades po ang Hades ay hindi impyerno. Ito ay temporary lang, Hades. No? Ito ay temporary torment lang. Kasi pag namatay tayo, kahit kaliit-liitang kusing ng ating ginawa, pagbabayaran natin. Amen? Purihin na Panginoon. Now, dahil doon, no, lahat tayo ay accountable sa ginagawa natin. No? Kapag ikaw ay nandito, no, magulang ka, ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos yan. Kung ang anak natin ay hindi lalaki ng tama, accountable tayo dyan. No? Sa trabaho, tayo ay nag-apply. Pinagkatiwalaan tayo ng company, therefore, may kapangyarihan tayong kumilos doon sa company. So, responsible tayo doon sa task na ginagawa sa atin. And then, pag hindi nating nagawa, no, yun, accountable tayo. So, malinaw po ang accountability. Now, kaya tayo, leader, no, halimbawa, sa leader, no, ang leader is accountable and responsible doon sa kanyang miyembro. So, ibig sabihin, kapag leader ka, meron kang authority para ipanalangin yung isang miyembro. Authority mo yun. Binigay sa'yo yun. Katulad ko, ito pong pagtayo ko dito ay hindi talaga, inoperan ako dati na sabi sa akin mag-training ako. That was nung 20 years old pa ako. And then sabi ko, ayoko. Dahil alam ko yung accountability nito. So ano ba yung accountability nito? Ang isang tumatayo sa harapan, accountable ako sa bawat sasabihin ko. Sa bawat kaluluwang maliligaw, dahil mali ang aking sinasabi, accountable ako doon. At sa bawat sinasabi ko, no, hindi pwedeng opinion ko yon. My opinion doesn't matter. Dapat ang reference ko lagi ay ang salita ng Diyos at ang katuruan ng simbahan. Amen? Kasi sa bawat kalulong maliligaw, ako ang mapaparusahan. Amen? So hindi mahirap, hindi madali ang tumayo dito. So ang tingin natin minsan, di ba, preacher, nako, is public figure. Yung public speaking figure lang, nagsasalita lang. But then yung accountability ng isang preacher, minsan nakasasabihin mo, gugustuhin mo bang tumayo dito? Siyempre parang ang hirap-hirap. Akala lang natin maghahanda lang tayo. Pero sabi nga na San Pedro, matapos kong maghayag dito, baka ako naman ang parusahan. Di ba? So ibig sabihin, yun ang accountability ko. Pero ito pong advantage. Dahil ako ay accountable, I am empowered also.
Hindi ibig sabihin, no? Tumayo ka dito, di ba? Minsan nanghihingi tayo ng panalangin, panalangin sa preacher. Totoo yun. Ang panalangin ng preacher, dahil authority dito, within, not outside. Dahil authority dito, pinakikinggan ng Panginoon yon. Amen? Naniniwala kayo doon? Kasi, no, yung mga panalangin na para sa amin sarili, hindi yun, walang authority yon. Pero yung panalangin namin para doon sa mga nasasakupan, sa miyembro na yon, dinidinig ng Panginoon yon. Kaya, don't entertain the thought na ang isang preacher ay magaling mag-prayer. Kaya kayo ay answered prayer. Hindi ibig sabihin, pinagaling ka ay dahil sa preacher. Pinagaling ka dahil ang Diyos nang nagbigay ng authority sa tumatayo sa harapan, pinagkaloob sa iyo yung kagalingan. Amen? Purihin ang Panginoon. Gayon din sa mga leader, kahit sa mga council, so it is your responsibility to pray for the ministry. Kasi may authority kayo para sa gawain na ito. So kung may mga nangyayari dito, may hindi magandang nangyayari sa gawain, accountable tayong lahat, no? Accountable ang leader, ang council, no? Lahat tayo accountable sa mga ginagawa natin. At kapag nangyari na tayo ginampanan natin ang ating responsibilidad, ang sabi ni San Pablo, no? Puputungan na ako ng korona ng tagumpay, no? Sabi nga ng Panginoon, come and share your master's happiness. Amen? Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos.